Hello, good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-220 second day na ating share na devotion video. And syempre, medyo special ang ating gagawing devotion ngayon dahil today is February 14 or ang tinatawag na Valentine's Day or Happy Hearts Day or araw ng mga puso. Kaya ang ating damit ay puso-puso. Well, anyway, ayan, I do hope and pray that everyone is happy. Ayan, sa mga may love life or wala, sa mga kasama ang mga kakopol nila or hindi, boyfriend, girlfriend, asawa, or nililigawan, ganyan. So, iba-iba tayo na way ng pagsiselebrate. But sabi nga, ang pinakauna nating dapat i-consider is God is love. Dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin sa kabila ng pagiging makasalanan nating lahat ng mga tao. So tayo bilang mga anak ng ating Panginoon ay dapat na ibahagi ang pag-ibig na yan sa ating kapwa. Iparamdam, ipakita, di ba? And lalong higit, pinakamapapakita daw natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa kung irerespeto natin sila, kung susundin natin bilang mga anak sa ating mga magulang, di ba? Irerespeto, susundin ng ating mga magulang, and ayan, show your love and concern and understanding, forgiveness para sa mga nakakagawa ng mga kasalanan sa atin dahil nauna na tayong pinatawad ng ating Panginoon. So, ayan, muli ang aking pagbati ng Happy Valentine's Day or Araw ng Mga Puso. At kung paano nyo man yan sineselebrate. Basta sa akin ay yun, thankful kay God para sa love na ibinigay niya para sa atin. At yun ay ang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak na si Jesus dito sa mundo. Ayan. So kapag hindi ka raw marunong magmahal, ibig sabihin hindi mo kilala ang ating Panginoon. But I'm definitely sure karamihan naman sa atin ay marunong magmahal, di ba? Yun nga lang, may iba na hindi inilalagay sa tama. Pero hari nawa at by God's will is maibahagi natin yung pag-ibig na yan in a godly way. So, dumako na po tayo sa pag-aaral natin ating daily devotion, and tayo po muna ay mag-pray. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa amin, nagpapasalamat po kami sa buong araw na ito na pagsama at paggabay niyo sa amin. Salamat po sa buhay, kalakasan na tininga, Panginoon. Salamat sa buhay ng aking mga amo, Panginoon, na nagiging instrumento ninyo, Panginoon, para ang inyong lingkod po ay makapagtrabaho at makapag-provide para sa pangailangan ng aming pamilya. Alam ko po, Panginoon, ang pag-iingat, paggabay at proteksyon ay lagi niyo ibinibigay sa aming mga mahal sa buhay, lalong higit sa akin, sa aking mga anak, kapatid, sa nanay ko, Panginoon, na kasama namin, at sa lahat ng mga nakikilala ko mga tao, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you are the God who hears, Panginoon, even on a silent or simple prayer of us, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, dadako na naman kami muli sa pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon, at hindi lamang po nawa namin ito maririnig, mababasa o mapapanood, Panginoon, but it will cause an positive impact, Panginoon, sa lahat ng mga makakarinig, Panginoon, nang sa gayon ay hindi lang po, Panginoon, ang ako bilang bumasa o nagsulat o gumawa nito, Panginoon, ang matuto, Panginoon, bagkus ang mga taong magre-rema sa kanila ang inyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay hindi po ako magyabang, Panginoon, sa anumang karunungan o knowledge and wisdom, Panginoon, na meron ako, Panginoon, but let your glory alone, Panginoon, be lifted up, Panginoon. Ako po ay maging tungtungan lamang ng inyong paa, ng isa ng aking labi, Panginoon, upang ang mga kataga na aking masasabi, Panginoon, ay hindi ako ang makita, Panginoon, bagkus kayo, Panginoon, na siyang nagpala sa amin ng lahat ng mga mabubuting bagay dito sa mundo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, at habang buhay po kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus, Panginoon, at sa kanyang greatest sacrifice para sa kaligtasan at salvation naming lahat, Panginoon. Gayun din po, salamat sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, gumagabay,
nagbibigay ng konsensya, Panginoon, upang sa mga pagkakataon, Panginoon, na mali ang aming nagagawa, na iisip, Panginoon, o nais na gawin, Panginoon, ay siyang ko-convict sa amin, Panginoon, na sundin ang inyong kalooban para sa ikabubuti namin, Panginoon. Ikaw mataas at papapurihan, Panginoon, at ano man po ang hindi ko nabanggit sa aking panalangin, Panginoon, ngunit alam ko po na bago ko man sabihin ay alam niyo na, Panginoon. Kaya muli binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong na anak na si Jesus. Amen. So, narito na po tayo sa Lucas 22:29. Sabi dito, kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, ngayon din naman ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Message, dahil ang Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatan ng Diyos Ama na maghari dito sa mundo, ang Panginoong Hesus naman ay binigyan tayong mga sumampalataya sa Kanya ng kapangyarihan maghari dito sa mundo. Application, maaring napapansin na natin ngayon na bawat lugar o bansa ay laging may Pilipino na OFW. Pinapatunayan ang sinabing ito ng Panginoong Hesus na binigyan tayo ng karapatang maghari. Ang paghaharing ito ay matulungang maabot ang lahat ng mga lugar o bansa para kilalanin at tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay nila. Hindi tayo dapat matakot dahil kasama natin ang Diyos na siyang gumagabay at nag-iingat sa atin sa lahat ng panahon o sitwasyon. Hindi tayo basta mapapatumba ng mga problema, kawalan, sakuna, panglalait o pangmamaliit ng iba, kundi pag-ibig, pagpapatawad, pangunawa, kapayapaan at ang presensya ng Diyos ang kaagapay natin. Tumutulong sa atin para may lakas ng loob na harapin ang mga kinatatakutan ng bawat tao, maging ang kamatayan. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. So, yun na nga, diba? Sabi, ang Panginoong Yesus yung nagsasalita dito na kung ano daw yung power or na ipinagkaloob sa Kanya ng ating Diyos Ama, diba? Siyempre, siya, from being the begotten Son of our Lord, sa kaharian sa langit, diba, ay pumarito sa mundo. Namuhay ng aba o simple lamang para maabot tayo at para hindi mailang yung mga tao, yung kanyang mga alagad, mga kasalamuhan niya, diba? Kasi syempre, kung hari siya, halimbawa yung, diba, merong hari during that time, si Haring Herodes. Kung hari siyang naisugo dito sa mundo, maiilang o matatakot ang mga tao na lumapit sa kanya dahil usually ng mga hari or mga king during their time ay tinitingala. Kumbaga, hindi ka basta-basta makakalapit sa kanila kapag hindi ka dadaan sa kanilang mga gwardya o mga sundalo, di ba? Parang kagaya din sa atin. Hindi ka pwedeng basta-basta lumapit sa ating mga presidente o mga matataas na mga opisyal ng ating gobyerno o pamahalaan kung wala silang mga security guard. Kumbaga, kailangan mapandumaan sa mga security guard nila, di ba? So, syempre, our God is our all-knowing God. Siya ang Alpha at Omega. So, bago pa man niya ipadala dito sa mundo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ay nakaredy na ang lahat ng magiging sitwasyon. And yun na nga, sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus sa kaharian ng Diyos sa langit upang ipaganda tayo ng ating mga tahanan o bahay doon, 'di ba? Na kapag tayo ay naroon na at nananatili doon, ay meron tayong mga silid o mga bahay na pag-i-stayan ng ating eternal life, 'di ba? At yun na nga, 'di ba? Ang banal na Espiritu o Holy Spirit na iniwan ng ating Panginoong Hesus as our helper dito sa mundo, yun yung lumulukob sa atin na para tayo ay may lakas ng loob. Hindi lamang lakas ng loob, but you have the passion or you have the eagerness para ibahagi yung mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos sa buong mundo, dahil yan talaga ang tunay na kingdom ng ating Panginoong Hesus. Hindi yung mga kaharian na mga gawa sa mga kastilyo, gawa sa mga ginto, bakal at kung ano-ano pa man, kundi yung kingdom ng paghahari ng ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Hesus sa ating puso at sa ating buhay, di ba? Sabi nga, we are the new modern temple of God, dahil
tayo bilang tao ay lumalakad, pumupunta bilang mga OFW, di ba? Nagtatrabaho tayo sa iba't ibang mga bansa, minsan sa mga kasulok-sulukan, sa mga liblib na mga lugar o mga isla ay napupuntahan natin at merong mga tao doon, di ba? At yung way ng pagsasalita natin, kung tayo naman ay nakakapagsalita, kung tayo din naman ay halimbawa, may iba din talaga ng mga tagapagbahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos na may mga kapansanan, pero hindi nila hinahayaan na yung mga disability nila will be the hindrance para ipamahagi ang mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoon. Dahil once na sa pamamagitan ng pagbabahagi mo na yan ng ebanghelyo ng ating Panginoon, may nakarinig, may nakabasa, may tumimo sa kanilang puso, isip at nagrema sa kanilang puso. Yan yung ibig sabihin that you are sharing the kingdom of God to them, di ba? Na hindi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng financial na mga ginto, pilak, or mga kung ano pa mang mga meron sa isang kaharian, kundi yung salvation na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. Ibahagi mo lang na mahal ka ng Panginoon, dahil hindi natin alam, minsan may mga ibang mga kapwa natin or ibang tao o ibang lahi, di ba, na nangangailangan ng pagkilala sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Yesus. Kumbaga, naghihintay lang sila kung mayroong mga taong mag-share sa kanila, dahil bawat tao dapat nating intindihin na may iba, mayroong ibang may pinagdadaanan, minsan may pinaguhugutan ng dahilan kung bakit parang takot na sila o ayaw na nilang maniwala sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Yesus, dahil maaaring na broken hearted, maaaring ang iba ay galing sa broken family, broken marriage, broken relationship as parents and children, diba? Pero sabi nga, we all ask God through prayer, diba? Sabi nga sa word is ask, seek, and knock. So, kapag tayo ay nag-ask sa ating Panginoon, make sure na ang ating puso ay may mabuting hangarin, na hindi ito for selfishness na hangarin, kundi para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. At hindi po natin pwedeng i-claim ang glory sa sarili natin, but that the glory alone belongs to God. Dahil wala naman talaga tayong dala-dala dito sa mundong ito, di ba? Ang dala-dala lang natin dito ay ang ating espiritu na nagmula sa ating Panginoong Diyos, na ipinahiram lamang sa atin. And at the right time, kailangan na natin itong isauli sa ating Panginoon. Pero masaya tayong isasauli ito, dahil lalong higit kapag nagamit natin ang ating buhay na ito para sa pagpabahagi ng kaharian ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng tao na nakakasalamuha natin. At maaring iba-iba ng ugali, merong masama ugali, merong mabuti ang ugali, merong sakto lang, pero mas maganda na yung you can deal or you can kaya mong makapag-mingle at makisalamuha sa iba't ibang klase na tao, iba't ibang kultura, paniniwala, o di kaya ay mga kinagisnan. And yun nga, kagaya sinasabi ko dito, na yung mga problema, yung mga kawalan, mga paghihirap, or pangalipusta o panglalait sa'yo ng kapwa o ng tao ay hindi mo dapat pansinin, bagkus let your focus and let your eyes be focused into God, nang sa gayon ay magagawa mo ang kanyang Great Commission that go therefore and make disciple of all nations. So hanggang dun na lamang po, at naway may natutunan kayo sa ating share ng devotion video. Kailangan na rin po magpahinga ng inyong lingkod, dahil bukas ay may trabaho na naman. And magkita-kita po tayo sa 9th year anniversary ng ating church dito sa Hong Kong, Alive in Christ Hong Kong, on February 16 at 1 p.m. Ayan, syempre kami bilang mga officer at mga tamborin ministry ay marami mga dapat gawin, kaya medyo magiging busy po ako sa Sunday. Ayan, magkita-kita na tayo kung kaya ng time ko na sa gabing iyon ay makapag-devotion. Pero kung hindi, naway maunawaan nyo po na medyo pagod, sobra yata ang inyong lingkod during that time. So, let us pray. Close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang salita na aming napakinggan ngayon, Panginoon.
Tunay nga po, Panginoon, na salamat dahil binigyan niyo kami ng karapatan at kapangyarihan, Panginoon, na maibahagi ang inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon, sa lahat ng mga tao na aming makakausap o makakasalamuha, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo siyang laging pumatnubay at anumang mga pangailangan ng bawat tao, Panginoon, ito man ay financial, ay alam namin, Panginoon, that you will provide, Panginoon, at kayo lang ang mapanghahawakan namin dahil alam namin na pasasaganahin ninyo ang lahat ng mga nagtitiwala at nagmamahal sa inyo, Panginoon, sa inyong itinakdang oras at panahon. Kaya din po, Panginoon, I pray, Lord God, para po sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, at may physical, emotional, or spiritual, Panginoon, that by the stripes and wound of your Son, Jesus Christ, we are totally healed, Panginoon. Walang anumang sakit, Panginoon, na maaring makagapo o makatalo sa amin, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ay palagi namin kasama. You will never leave us nor forsake us, Panginoon, gaya na sinabi niyo sa inyong salita, Panginoon. Kaya yun ang panghahawakan namin, Panginoon, upang sa ating muling pagkikita, sa ating pagkikita, Panginoon, kapag kami nariyan na sa inyong kaharian, Panginoon, ay enjoy na lamang namin ang harvest ng crown of glory, Panginoon, in serving you, Panginoon, and in serving others, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, I pray, Lord God, para po sa mga pastors, priests, evangelists, mga prophets, Panginoon, teachers, mga regular members, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa lahat ng mga nagagamit para sa inyong ubasan at kaharian dito sa mundo, Panginoon. I pray, Lord God, na everything that they need, Panginoon, at ng kanilang mga pamilya, Panginoon, maging ng personally, Panginoon, alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang magpo-provide, Panginoon, upang mas lalong maging masaya at mapalawig pa, Panginoon, ang bawat mga lugar na mayroong gawain, Panginoon, para sa pagsampalataya at pagtanggap sa inyo, Panginoon. Nawa ay huwag pumatakot ng bawat isa, Panginoon, na maging instrumento nyo, Panginoon, upang maabot ang lahat ng lugar, Panginoon, dito sa buong mundo na inyong nilikha para sa lahat sa amin, Panginoon. Sabi nga, kapag ipamahagi na ang mabuting ebanghelyo sa lahat ng mga panig ng mundo, Panginoon, ay ang muling pagpariton ng inyong butong na anak na si Jesus upang kunin ng mga pinabanala at mga sumunod ayon sa inyong kalooban. We also pray, Lord God, para po sa aming bansa, Panginoon, ang Pilipinas, at ang lahat ng mga halalan, Panginoon, o eleksyon na magaganap, Panginoon, ay nawa ay maging peaceful, Panginoon, at para sa ikaayos ng lahat, Panginoon. We pray, Lord God, that you will give, Panginoon, mga leaders, Panginoon, that have fear for you, Lord God. You will give people, Panginoon, that will glorify your name, Panginoon, and mas iisipin kayo kaysa sa kapakanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. We pray also for Israel, Panginoon, na protection niyo lagi sa inyong chosen country, Panginoon, na Israel, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ng bansang Pilipinas, ang bawat mga mamayan ng Pilipinas, Panginoon, ay bubuksan ang mga isip, Panginoon, upang mag-glorify kayo, Panginoon, at upang maging kagamit-gamit ang anumang mga bagay na aming lalapatan ng aming kamay. Sabi nga, in everything we do, put God first, Panginoon. Kaya kayo po ang lagi naming first priority sa aming buhay, Panginoon. Ano man ang pagdaanan namin dito sa mundo ay kayang-kaya, Panginoon, sapagkat kasama ka namin, Panginoon. And also, Lord God, we pray for everyone, Panginoon, that is hurting, that is having a broken marriage, broken family, Panginoon, broken relationship, Panginoon. I pray, Lord God, and we cast out all the work of evil, Panginoon, na nagnanais, Panginoon, na kami italunin o igapo, Panginoon, sa mga problema o pagsubok na madadaanan namin, Panginoon. Pero sabi nga, awitin lang namin at lagi namin isaisip ang kasama natin ang Diyos or Emmanuel, Panginoon, because you are our Emmanuel, Panginoon, at walang makakapantay sa inyong kapangyarihan, sa inyong kakayahan, Panginoon. Kaya, Panginoon, ano pa man po mga nakalimutan kong ipanalangin, ay akin ang idinudulog sa inyo, Panginoon, sapagkat alam ko po na kayo ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti sa amin at sa bawat isa sa amin, Panginoon. At kung may nakalimutan naman po ako na ipanalangin, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magdagdag, Panginoon. Dahil alam ko namang alam niyo po, Panginoon, na nilalaman ng aming puso.
mataas ka at mapupurihan sa aming buhay, Panginoon. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.